Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa TNT at SMB dahil ito nga pong si Mo Tautua at ito pong si JP Era mga kabrods ay gusto na nga nilang ipag-swap. Well, alam din naman natin dito po kay JP Eram, isa rin ito sa mga inaasahan sa TNT tropang 5G. Pero sa mga pinapakita rin kasi ni JP Eram last season, parang dito na nga na-turn off ito pong TNT tropang 5G dahil siyempre, di ba, inaaway si na Coach Chot Reyes, ito pong mga tropa niya, inaaway rin niya sila Glenn Cabuntin, mga kabrods. Kaya doon, medyo na-turn off talagang TNT doon. Kaya ito, syempre, kung sina RDO nga, na-trade ng TNT, why not si Eram na nagkaroon pa ng mga ganitong issue last season. At alam din naman natin ng TNT kahit 3 beses itong natalo sa kanilang unang pagsasaba kayong All-Filipino ka, pero nabawi naman nila ng sunod-sunod na 4 na panalo. Kaya ito pong TNT tropang 5G, gusto rin nila na mga reliable big man. Well, alam din naman natin ito pong si JP Eram, reliable din naman ito at isa pa dito yung skill set nito. Kung ito naman yung mapunta sa SMB mga brods, malaking bagay ito. Kahit sabihin natin wala dyan at na-trade na nila si Mo Tautua, pero may JP Eram naman ang SMB. At kung matatandaan nyo, yung mga may attitude sa TNT tropang 5G pagdating ng SMB, nawawala. Dahil grabe rin kasi disiplina ito pong sina Boss Al Francis Chua, di ba nung pinasok nila si Jericho Cruz at Terence Romeo dyan from TNT ay biglang nawala yung attitude at nag-focus sa laro. Kaya ayan din yung gagawin nila kay JP Era mga brods. 6'9" ito, agile na big man, modern big na ito. May tiras sa labas, magandang floater, may footwork din sa ilalim. Ang laking tulong sa SMB neto mga kabrods. Hindi nga siya fit sa TNT dahil sa mga nakakaaway neto. Malay natin, mapapalakas pa niya lalo yung Bearman. So, ito na nga yung kapalitan niya si Mo Tautua. Si Mo naman, matagal na rin itong nag-TNT tropang giga mga kabrods. Dati na to. And ito, alam na rin ni na Coach Chot Reyes paano gamitin na ito pong si Mo. Siyempre, bago ito nag-SMB, dito muna nakilala dyan. Si Big Mo Tautua, dyan nga siya nakilala, di ba? Parang import din kasi ito kung maglaro. Kung ito ngayong ipapalit kay JP Eram, siyempre, okay na rin mga kabrods. Ito pong si Tautua kasi hindi naman na ito masyadong nagagamit dyan sa SMB. Kasi di ba, mga kapalitan niya, mga favorite yan ni Coach Leo Austria, katulad ni na Brondial and John Fajardo. So, wala nang room. 4 minutes, ito pong si Tautua, maski ngayon Vic Manuel hindi na ito nabibigyan ng minuto, kaya ito nag-MPBL na lang. Kaya ganyan din yung nangyayari kay Mo. Imbis na maitago niya yung skills niya dyan, why not gamitin na lang ito ng TNT. Ang dami ng galawa ng TNT dahil ginalaw na nga nila yung Mikey Williams at ititrade nga kay Jordan Heading sa Converge Fiber Xers, pero pending pa yon mga kabrods. At ito, isusunod na rin nila ito pong si JP Eram at kay Mo Tautua mga kabrods. Kaya ito, maigi na rin kung matuloy na rin ito pong mga big man trade na ito para isahan na lang. Dahil hindi rin naman natalong TNT dito, dahil ito pong si Mo Tautua ay nag-improve na rin. Ibang Tautua na to mga kabrods. Ito yung tipong Tautua na araw-araw ka praktisan si John Fajardo. Mas tumigas, nagkaroon na rin ng shooting kahit papano, magandang footwork sa ilalim, sa depensa, opensa. Alas pares lang naman sila ni JP Eram ng skills mga kabrods. Kaya walang talo at walang panalo rin dito sa trade na ito. Paatas lang talaga mga kabrods. Doon lang talaga nagkakatalo kung paano magagamitan at ima-maximize yung talento ng dalawang big man na ito. Kaya sa tingin nyo mga brods, JP Eram to SMB at Mo Tautua to TNT tropang 5G. Dito naman po tayo sa kabiling balita naman natin mga kabrods. Kilala nyo ba? Ito pong si Darren Mayo II. Ito po yung 6'8", 27 years old point guard or forward mga kabrods. Biruin nyo yan 6'8" na point guard. Yes, tamang narinig nyo mga kabrods at base rin sa mga reports natin na talagang 6'8", 6'7" ang ito pong height talaga nito ni Darren Mayo II. At isa pa dito, interesting ito dahil ito ay sasali rin sa PBA Rookie Draft 2025 ngayon mga kabrods, dahil ito ay Phil-Am at pwedeng magpa-draft sa PBA. From Pampanga ito at may mga experience na rin ito sa ibang bansa. Nag-NJCAA na ito. Naglaro na rin sa Crossover Pro-Am, sa ABA rin, sa Seattle Mountaineers, hanggang dito sa Team Puso
kung saan naglaro ito ng FIBA 3x3. So mga kabrods, dito nga nakikilala na ito pong si Darin Mayo nung pumunta ito ng Pinas, at ito nakikipaglaro sa mga ligang labas, nagiging import siya, at dun siya mas nakilala mga kabrods. Well, may skills naman din talaga ito pong player na ito dahil nga syempre lumaki rin ito sa ibang bansa at nahasa niya yung kanyang skills niya doon, dahil kung dito yan napanganak, talagang big man ang laruan yan mga kabrods. Pero nung ito nga may experience sa ibang bansa, doon lumaki, kaya naging point guard ito, tapos 6'8" pa. At ito mga kabrods, nung ito lumabas yung pangalan ni Darin Mayo sa mga draft list ngayon na applicant sa PBA, biglang nakita ito ng mga bigating team sa PBA, kaya ito nagkaroon ng interest ang Barangay Ginebra San Miguel dito mga brods. Yes, sabihin na natin na parang Jamie Malonzo lang din yung skills nito, pero hindi mga kabrods. Maganda at malakas ito pong si Darin Mayo, kung alam nyo lang. 27 years old pa. Ito pong si Darin Mayo, bata-bata pa mga kabrods. Tapos hindi rin basta-basta. Physical din kung maglaro. Maganda rin yung skill set. Point guard pa yung court vision neto. Magaling sa depensa. Maasahan lalo sa opensa. Isa pa dyan yung height niya talaga. Yan talaga yung pinaka interesting kay Darin Mayo, dahil halos kasing tangkad lang niya si Christian Stanoringer mga brods. Tapos laruan niya point guard, point forward. So ang laki na ng lineup ng Ginebra ngayon kung sakaling makakuha nila si Darin Mayo, dahil ang daming ang mga bigating names ngayon na magpapadraft sa PBA na yun yung mga kukunin sa mga top teams ngayon. Pero hindi nila alam na pwede maging steal ng draft itong si Darin Mayo mga kabrods. Dahil sa height niyang 6'8", tapos ganito pa yung skill set nito. Sana nga pwede itong maglaro ng Gilas Pilipinas, dahil pwede mga kabrods, dahil yung skills pa lang nito ang laking tulong na sa Gilas natin, 'di ba? Kaya nga sa Barangay Ginebra San Miguel, kung makuha nila si Darin Mayo II, ito po, yung player na ito na siguro yung magbibigay ng future ng Ginebra mga kabrods. Talagang ito yung pinaka-aabangan nyo. Ito pong si Darin Mayo. Bigla na lang sumulpot ito sa pangalan ng draft list. Ang daming ang mga sikat ngayon na magpapadraft sa PBA, di ba? Pero ito, baka makaligtaan nila si Darin Mayo, at dapat maunahan na ng Ginebra yung mga ibang teams na nagre-reach out dito kay Darin Mayo. Dahil syempre, mga ilang araw lang yan, bigla-bigla na namang aangat yung pangalan nito. Baka magka-interest pa yung mga MVP group, so maunahan pa sila sa negotiation, di ba mga kabrod? So ang laking tulong nito, para ka nga merong import na sa iyong kupunan as a local pa. Ito pong si Darin Mayo, kaya apakalaking tulong nito mga kabrods sa Ginebra, lalong-lalo na't kailangan ng Ginebra ngayon ng mga big man, di ba? Pero ito, pwede mong gawing big man, pwede mong gawing point guard, pwede mong gawing shooting guard to forward. Lahat, kayang laruin nito ni Darin Mayo, kaya nasa kanya ng lahat mga kabrods. Shooting, sharp shooter, ang ganda ng stroke nito. Skill set niya sa ilalim, ang ganda. Footwork mga kabrods, ball handling skills pa lang, mapapahanga ka na sa 6'8" na ganito. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, still ba ng draft ito sa Barangay Ginebra San Miguel, at ito na ba yung magpapalakas lalo sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.